Nananatiling buo ang tiwala at suporta ng mga Pilipino sa Thailand sa Administrasyong Duterte. Kaya naman, inaabangan na ng Filipino community ang pagbisita ng Pangulong Duterte doon. Nagbabalik si Rocky Ignacio. Sa kabila ng ingay politika sa Pilipinas kasama ng Manoy Destabilization Plot, nananatili ang suporta ng mga Pilipino sa Thailand kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Philippine Ambassador to Thailand, Mary Jo Bernardo Aragon, kumpiyansa ang mga Pilipino dito sa ginagawa ng Administrasyong Duterte para pabutihin ang estado ng Pilipinas. Actually, I think they've been supportive of the President, no? In his efforts to get rid of our drug problems in the Philippines, especially among the youth, since the youth are the future of our country, no? Si Julie Samyo Macariola, 4 na taon na siyang English teacher sa Thailand. Ayon sa kanya, dapat nang mahinto ang pagiging hati ng bansa bunga ng ingay politika. Hindi ito kumbinsido na dapat ma-impeach ang Pangulo. Sa pagka-impeach or they want, who are they anyway? Who wanted President Duterte to be impeached? And there's this new issue na they wanted to impeach the Vice President as well. So, yun po yung sinasabi kong division. Parang ang hirap pong mag-unite ngayon sa bansa natin because of political views. So, dun po sa tanong ninyo na, I do not like him to be impeached. He's doing a really great job. Bukod sa mga Pilipino, mataas rin anya ang pagkilala ng mga Thailander kay Pangulong Duterte. Doon sa ibang foreigners, malakas ang impluwensya niya. I have, siguro 90% of my friends here are not Thai. So, ang naririnig ko, magagandang feedbacks kay President Duterte. Exactly. There's this joke during lunch, ng class break namin. Sabi nila, hey, we love your president. Can we borrow after his term? Mga ganun po. Kabilang sa mga aktibidad ng Pangulo sa Bangkok ang pulong sa Filipino community. Dito inaasahang ilalatag nito ang mga hinihinging pagbabago sa Pilipinas, partikular na ang laban kontra iligal na droga at korupsyon. Muling kinastigo ni Pangulong Duterte si Vice President Leni Robredo. Kung ano ang bagong saltik ng Pangulo sa Vice Presidente, alamin natin mula sa report. Nagbabalik si RH Show 9, San Casulia. Tinawag ni Pangulong Digong Duterte si Vice President Leni Robredo na kanyang political enemy. Sa kanyang talumpati sa harap ng Filipino community sa Myanmar, inupakan ni Duterte ang kanyang mga kritiko kabilang sina Senator Antonio Trillanes IV, Senator Leila de Lima at VP Robredo na masyado umanong nagmamadali na maging presidente. Inupakan din ito ang ilang elitista at ilang media entity na kabilang sa naglalabas ng mga negatibong balita laban sa kanya. Hinamon niya ang mga ito na patunayan na mayroon siyang 211 billion pesos bank account at bukas na bukas din ay magre-resign siya bilang presidente ng bansa. So ngayon dito ako sa droga. Ang sinabi ko, I will do it even if it will cost me my life, my honor, and the presidency itself. Kasi nakita ko, ang mga kalaban ko, gusto akong si Leni, apurado masyadong maging presidente. Tapos ito sila si Trillanes is barking dog. He just, you know, this guy, he was the one na nag-mutiny. Nalaala ninyo yun sa Makati. Look at this idiot. Nagpamutiny yung palang kaduwagan niya. Pagdating ng pulis, nag-surrender. Ang ginawa, ninakaw yung lahat ng mga tuwalya sa peninsula. Mga bedsheets, tanan, kutsara. At hindi naman umabot ng barilan ba si isang putok. Tapos, I cannot be careful. Kayo ba? Nakita naman yung behavior medyo pareho kay Dilima. Kapag sabihin niya, political prisoner siya, since when? Since ako nagpakulong ng oposisyon dyan, siya yung may nagpa-video, nakita naman ninyo yun? O siya yung
Yan ang pinaka-tragedy natin. It was the Secretary of Justice herself running, trafficking drugs. Kaya sabi maraming patay, totoo yan. Hindi ko, I'm not trying to deny that in the war, in Davao, I said, do not destroy my city. We were struggling then because Davao City was in no man's land. At alas 7 pa ng gabi, kung may taga Davao dito, they or she, he would tell you, alas 7 sarado na doon. Posible raw pumalit kay VP Robredo si dating Senador Bongbong Marcos sakaling ma-impeach ito. Sa panayam sa Philippine SAR, sinabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na maaaring makuha ni Marcos ang posisyon ni Robredo pero kailangan muna itong manalo sa kanyang election protest. Kasalukuyang dinidinig ng Presidential Electoral Tribunal ang protesta ni Marcos kay Robredo kaugnay ng umano'y dayaan noong eleksyon. Base naman sa line of succession na nakasaad sa konstitusyon, maaaring pumalit bilang Vice-Presidente ang Senate President, House Speaker at Chief Justice ng Korte Suprema. Maaari ring pumili ang Pangulo ng Vice-Presidente mula sa mga mambabatas sa Kamara o Senado. Isa si House Speaker Alvarez sa mga nagbabalak maghain ng impeachment laban kay Robredo habang kasalukuyang Senador naman ang natalong running mate ni Pangulong Duterte na si Alan Peter Cayetano. Ikinatismaya naman ni Senador Panfilo Ping Lacson ang ibinigay na video ni Vice President Leni Robredo sa United Nations Commission on Narcotic Drugs kung saan binatikos ito ang kampanya kontra illegal na droga ng pamahalaan. Ayon kay Senador Lacson, na dating hepe rin po ng Philippine National Police, kailangan itama ni Robredo ang sinasabi nitong mahigit 7,000 ang napapatay dahil sa summary executions. Habang sa talaan naman ng PNP, mahigit 2,000 lamang ang napapatay sa lehitimong operasyon ng PNP at 4,999 ang death under investigation. Samantala, binatikos naman ni dating United Nations General Assembly Delegate na si Michael Francis Acevedo si Robredo sa nasabing video. Anya, hindi lamang pinahiya ni Robredo ang ating bansa, kundi lumabag din ito sa ating batas kagaya ng betrayal of public trust at economic sabotage. Hinamon ni PNP Chief General Ronald Bato de la Rosa si Vice President Leni Robredo na iharap sa kanya ang mga pulis na sangkot sa palit-ulo scheme. Sa isinagawang press conference sa Campo Crame sa Quezon City, sinabi ni de la Rosa na dapat nakatanggap na siya ng reklamo kung talagang umiiral ang ganitong gawain ng mga pulis. Iginiit ng general na hindi niya papayagan na mangyari ang ganitong sistema na labag sa karapatang pantao ng isang individual. Lumabas sa alegasyon ni Robredo na ang palit-ulo scheme ay isang uri ng pag-aresto sa mga kaanak kapag hindi natagpuan sa loob ng bahay ang tunay nilang sospek. Naman ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC si Vice President Leni Robredo dahil po sa pahayag nito ukol sa diumanoy extrajudicial killings sa bansa at yung palit-ulo scheme ng pambansang pulisya. Ulat naman mula kay Ria Fernandez live. Ria. Apology ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC si Vice President Leni Robredo dahil sa kanyang pahayag sa harap ng United Nations kaugnay sa di umano'y extrajudicial killing sa bansa at sa palit-ulo scheme ng pambansang pulisya. Sa 6-minute video ni VP Robredo para sa Drug Forum ng UN sa Vienna, iniulat niya ang di umano'y 7,000 biktima ng EJK sa bansa at ang palit-ulo scheme ng PNP kung saan literal na inaaresto ang kamag-anak kapalit ng di matagpo ang drug suspect. Ayon kay Dante Jimenez, presidente ng VACC, irresponsable at kasinungalingan ng statement ng vice-presidente. Pinuna niya rin ang hindi pagve-verify ni VP Robredo ng impormasyon sa Pangulo gayong February pa recorded ang video at nagkasama pa sila sa PMA graduation kamakailan. Kaya ngayon, susulat ang VACC kay VP Robredo para himukin itong humingi ng tawad hindi lamang sa Pangulo kundi maging sa publiko. Ayon naman kay Attorney Ferdinand Topacio, ang volunteer lawyer ng VACC,
Pinag-aaralan din nila ang paghahain ng disbarment case kay VP Robredo na isa ring abogado. Kapwa itinanggi ng NBI at PNP ang sinasabing palit-ulo scheme ni VP Robredo. Ayon kay Police Senior Superintendent Jonard Carlos, spokesperson ng PNP, mali ang pagkakaintindi dito ng Vice Presidente dahil ang tunay na palit-ulo scheme ng PNP ay tumutukoy sa pagturo ng sospek ng mas malaking tao, bigger fish na tinutukoy sa krimen kapalit ng mas mababang parusa. Sa datos ng PNP, 2,600 ang nanlabang drug suspect mula nang ilunsad ang double barrel mula July hanggang sa suspendihin ito ng Pangulo nitong Enero. Sa 4,000 deaths under investigation naman, Alex, 1,394 ang kumpirmadong napatay kaugnay sa droga ayon kay Carlos. 34 naman ang bilang ng drug suspects na napatay sa legitimate police operations ngayong relaunch ng Oplan Tokhang. Mula rito sa Maynila, ako po si Ria Fernandez para sa PTV News. Okay, maraming salamat sa iyo, Ria Fernandez. Economic sabotage at treason ang mga posibleng maging batayan umano ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay House Speaker Pantalon Alvarez, nakakasama sa Pilipinas ang talumpati tungkol sa war on drugs na ipinadala ni VP Robredo sa United Nations. May epekto yun sa ekonomiya ng Pilipinas. Pangalawa, yung sa turismo, malaki rin epekto nun. Parang dinidiscourage niya yung mga tao na pumunta dito sa ating bansa. Tama po yun, mas malaki po ang tsansa dahil ito malinaw ang malinaw ang violation. Ipinatitigil naman ni dating Pangulong Fidel Ramos si Pangulong Duterte sa pagsasalita tungkol sa umano'y destabilization plot laban sa kanyang administrasyon. Sa kanyang column sa Manila Bulletin, sinabi ni Ramos na ilang minutong briefing lang ang kailangan ng Pangulo para malaman na walang destabilisasyon laban sa kanya. Duda rin si Ramos sa sinabi ng Pangulo na kasama ang mining firms na pinasara ni Environment Secretary Gina Lopez sa mga nagpupondo umano ng destabilization. Tila nakakaapekto rin daw sa ekonomiya ng bansa ang pagkwento ni Duterte tungkol sa anyay sa buwatan para pabaksakin siya mula sa pwesto. Wala pang reaksyon dito ang Malacanang. Nasa kustodiya na ng CIDG ang mga pulis na sangkot sa pagpatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Ipinaaresto ng Baybay City Regional Trial Court sa Leyte si Superintendent Marvin Marcos at 14 pang kasama sa CIDG Region 8 dahil sa kasong murder. Walang inirekomendang piyansa para sa kanila. Sumasailalim na sa booking procedure ang mga pulis na kusang dumulog sa CIDG Regional Unit kaninang umaga. Napatay ng grupo ni Marcos si Espinosa habang inihahain ang search warrant sa selda nito dahil sa pagkakaroon umano ng baril. Anila nanlaban daw si Espinosa. Pero sa investigasyon ng Senado, lumalabas na planado ang pagpatay sa alkalde. Nakitaan din ng Department of Justice ng probable cause para sampahan ng kasong administratibo ang mga pulis. We are just awaiting for court orders for their kung saan sila i-remand. The timeline naman na wino-work ng IAS is up to March 31 to come up with the final recommendation for their case. Posible raw na i-appoint ni Pangulong Duterte si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo bilang pinuno ng bubuing Constitutional Commission o CONCON sa Kamara. Ang Constitutional Commission na ito ay mamumuno sa paggawa ng draft ng bagong konstitusyon na magbibigay daan sa federalism na isa sa mga campaign promises ni Pangulong Duterte. Nang tanungin kung pinag-iisipan ni Pangulong Duterte kung i-appoint niya si Congresswoman Gloria Arroyo sa kanyang gabinete, sinabi ng Pangulo na hindi naman daw tatanggapin ito ni Arroyo kung sakali. Matagal nang matunog ang pangalan ni dating Arroyo na i-appoint bilang kalihim. Kamakailan lamang ay natanggal si Arroyo bilang Deputy Speaker ng Kamara matapos siyang bumoto laban sa death penalty bill. I don't think she would accept it. She cannot be working under a president when she was already a president. That would be quite a tall order for her to do that. But representing the people of the district of her own province would be somehow acceptable to even to everybody.
Handa magbigay ng tulong pinansyal ang bansang Australia sa Pilipinas para sa pagsusulong ng kapayapaan po sa bansa. Itong kabilang sa mga tinalakay sa courtesy call ni Australian Foreign Minister Julie Bishop kay Pangulong Duterte sa lungsod ng Davao noong Biyernes. At ayon po sa Pangulo, wala sila na pag-usapan hinggil sa issue ng human rights. Si Joy Gumatay sa detalye. Binigyang diin ni Pangulong Rodrigo Duterte na kriminalidad at terorismo at hindi human rights violations ang pinag-usapan nila ni na Australian Foreign Minister Julie Bishop sa maikling courtesy call nito sa Davao City noong Biyernes. Maaalalang binatikos ng Human Rights Watch Australia ang pagbisita ni Bishop kay Pangulong Duterte. Gayong malaking issue sa organisasyon ang di umano'y kaso ng extrajudicial killing sa bansa sa kasagsagan ng gera laban sa iligal na droga. Gayon rin ang pagsasaligal ng parusang kamatayan. We never discuss human rights. Okay. They are so courteous, maybe alam nila. Because if you say that, if you utter those things in my presence, you'll get an insult. No, nobody but nobody, not even the United States, ever opened up the human rights in front of me. Samantala, hindi naman nakaapekto sa matagumpay na pagpupulong ni na Foreign Minister Bishop at Pangulong Duterte ang suwestyon ng Human Rights Watch Australia na suspendihin ang ibinibigay na police assistance at training programs ng Australia sa Pilipinas hanggang sa nagpapatuloy ang gera laban sa droga ng Administrasyong Duterte. Sa katunayan, kinumpirma pa ni Australian Foreign Minister Bishop na handa silang magbigay ng tulong pinansyal na aabot sa higit kumulang 40 milyong dolyar para naman pondohan ang mga inisyatibo sa pagkamit ng kapayapaan sa gitna ng pamahalaan at ng komunistang grupo. Para sa PTV News, Joy Gumatay, Davao City. Nabawasan ng higit 1 milyon ang bilang ng mga naninigarilyo sa bansa. Iniuugnay ito sa sin tax law na nagtatakda ng taon-taong pagtaas ng buwis sa sigarilyo at alak. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, mula sa 17 milyong Pinoy na nagyoyosi noong 2009, 15.9 million smokers na lang ang naitala noong 2015. Para sa World Health Organization, may tuturing itong isang tagumpay. This is an enormous increase over only a period of 6 years. It is actually one of the biggest drops that we've seen in tobacco use in any country in Asia in the last decade. So this is a huge achievement for the country, and it does show that interventions to control tobacco do work. Taong 2013 nang magsimula ang taunang pagtataas ng buwis sa sigarilyo at alak matapos maisabatas ang sin tax law. Sa kabila naman ng pagbaba ng bilang ng mga naninigarilyo ay tumaas ang halaga ng nakokolektang buwis mula sa yosi. Sa tala ng Department of Finance, mula sa 75.5 million pesos na buwis mula sa sigarilyo noong 2014, tumaas ito sa 100 million pesos noong 2015. Sa 1,000 kababaihan, ang inaasang dadalo sa Digon's Day for Women, kasabay pa rin ang pagunita sa Women's Month. Samantala nagpabot naman na pagkikiramay ang Malacanang sa pamilya ni yumaong dating Senador Leticia Ramos Shahani. May report si Sweden Velado. Kasabay ng paggunita sa Women's Month, kasalukuyang inoorganisa ng Kagawaran ng Hustisya katuwang ang Presidential Communications Office o PCO ang Digon's Day for Women na gaganapin sa huling araw ng Marso. Ayon kay DOJ Assistant Secretary Amy Neri, nasa 1,000 piling mga huwana ang inaasahang dadalo sa programa. The President would receive them and dyan po ilalatag natin ang agenda for women in this administration. Pagbabahagi naman ni PCO Assistant Secretary Marie Banaag, mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang tatanggap sa mga kababaihan sa Kalayaan Hall ng Malacanang. Digon's Day for Women would be on March 31 at the Kalayaan Grounds, and this would be may mga medical, dental, and legal services, and yung mga disabled persons with disabilities, ano yung mga programs ng gobyerno para sa kanila, they will all be there to cater to them. Dati ng programa ni Pangulong Duterte ang Digon's Day for Women sa lungsod ng Davao noong siya ay alkalde pa nito, na ngayon ay nais niyang ihatid sa mas marami pang mga Pinay mula sa iba't ibang lugar sa bansa.
Samantala, nagpaabot naman ng mensahe ng pakikiramay ang Palasyo ng Malacanang sa mga pamilya at malalapit na kaibigan ni yumaong dating Senador Leticia Ramos Shahani. Siya ang kauna-unahang babaeng Senate President pro tempore na kilala ring aktibong taga-suporta ng programang isinusulong ang karapatan ng mga kababaihan. Si Shahani ang principal author ng Republic Act 8353 na mas kilala bilang Anti-Rape Law at siya rin ang nasa likod ng matagumpay na pagsulong sa Republic Act 6725 na tinawag na Shahani Law. Batas ito na layong palakasin ang pagbabawal sa diskriminasyon sa mga Pilipina sa kanilang pinagtatrabahuhan. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, hindi malilimutan ang serbisyong ipinaabot ni Shahani sa publiko at bansa bilang senador at career diplomat. Para sa PTV News.